Makinig kayo. Ang tunay na pag-ibig po ay dinidescribe po, pinapaliwanag po ng Biblia. Madalas marinig natin ito, pero hindi natin masyadong inuunawa. Mahalaga po unawain ang bawat salita. Sa unang Korinto, Kabanatang 13, talatang 4 hanggang 8, ito po ang definition ng pag-ibig. Kung mayroon kayo nito, lahat ng ito, masasabi niyong umiibig ka na nga. Nagmamahal ka na nga. Gusto yung malaman? Okay. Kaya maingay para malaman niyo ito. sabi kasi nung Sabado, nung isang nakikinig sa akin, yan, si Brother May, patawa-tawa lang yan. Sabi naman isa, sa tawa lang yan, gumagaling ako dyan eh. Hindi ba? Ano? Oo. Sabi naman isa, paulit-ulit na lang si Brother Mike. Paulit-ulit na lang, pero sa kauulit yan, makikita mo, magbabago ka rin. Okay. Ang pag-ibig ay matyaga. Matyaga. Na kahit 27 taon ang hindi tinatawagan, umaasang darating pa rin. Pinagtityagaan. Amen? Kahit na hindi na naliligo, pinagtityagaan pa rin. Yan ang pag-ibig. Matyaga. Narinig ang kwento ko. Pinagtatawanan ng Mr. Belen kasi may napanood kami ng isang gabi tungkol sa pag-ibig, yung Lepier eh. Finally, yung napanood namin, 2 lalaki nang liligaw. Yung isa mayaman na mayaman. So, gusto nung una nung babae, yung mayaman siyempre, na nanligaw sa kanya. Tapos niregaluhan na siya ng malaking diamond. Malaking diamond. Siyempre, masaya siya. Pero, itong isa, lang, ship lang. Nagtagaluto lang. No? At saka, kaya lang sila nagkakilala sapagkat wala siyang masakyan na taxi, nakisakay siya rito, ay mahaba yung biyahe. Laging nagkahulugan sila ng loob. Asa, nagkagusto na rin. Kaya lang, mas gusto nga nung isa yung mayaman. Noong pagdating na doon, sa hotel na kung saan naman nagtatrabaho yung nakasama niya sa kanyang biyahe, doon naman hinanda yung malaking piging nung lalaking mayaman para doon sa babae. Nung sila po ay magkasama, ang tanong ng lalaki nung sa biyahe, sabi niya, halimbawa lang magkasunog, magkasama kayo sa bahay. Ano ang unang sisikapin yung mailigtas? Magkasama kayo mag-asawa sa bahay. Anong unang sasagin sa isip nyo by instant reaction, ano kaya ang unang dadamputin nyo? Para ilabas dun sa bahay o sa hotel na nasusunog. Ano? May anak, may asawa, may ginto, may diamonds, may laptop, may Facebook. Ano sa tingin niya unang dadamputin? Kita mo, karamihan anak. Yung iba na wala, kung halimbawa wala kayong anak, kahadiro? Ano unang dadampin nyo, tahatakin nyo palabas? Sino nagsasabing asawa? Sino nagsasabi niyong kahadiro? Nandun yung kayamanan eh. Hallelujah. So anyway, tinandaan ng babae. Ang sabi ng babae, hindi kita masagot. Ikaw niya. Halimbawa tayong dalawang nasa bahay na yun. Ano ang una mong isip, masasagin sa isip mo, nahatakin mo? Sabi ng lalaki na kasama sa biyahe, sabi niya, siyempre, ikaw. Bakit? Sapagkat higit sa lahat, ikaw ang aking mahal. Amen? Hindi yung aking kayamanan o hindi kung sino pa man.
Ito na ngayon, nung nandun sila sa hotel, nagdadalawang isip na siya kung tutuloy pakasal doon sa mayaman o doon sa kusinero. Ngayon, nangyari, naalala niyo yung usapan nila tungkol sa sunog. Umakyat siya doon sa kwarto sa hotel, nakita niya yung fire alarm, pinindot niya yung fire alarm. Nagkagulo yung lahat ng tao sa hotel, pati doon sa handaan nagkagulo. Nandun naman siya sa kwarto, naghihintay para pumasok yung kanyang pagkakasalan na mayaman. Pamasok na. Sabi ng mayaman, ba't nakatayo ka dyan? Sunog. Tapos inisasang damputin yung laptop, dinampot yung lahat na ano. So, hindi siya pinapansin, nakatayo lang siya. Sabi ng babae, sabi niya, tama ang aking ginawa, nasubo ko ito, hahayaan ako masunog nito Mas mahalaga pa sa kanya yung laptop niya, kayamanan niya. So, ang ginawa niya, umalis siya ng kwarto. Nung tumatakbo ng lalaki, palabas, wala na yung babae. Hindi naman hinabol ng lalaki, niligtas na yung kanyang sarili. So, bumaba yung babae, hinanap yung lalaking kasama niya sa biyahe, at leap year title ng pamagat na napanood namin Pag leap year, pwede pa lang manligaw ang babae. So sabi niya doon sa binalikan yung lalaki doon sa kusina, sabi niya, nagulat yung lalaki, sabi niya, ba't nandito ka? Hindi ba na doon sa handaan ng inyong engagement? Sa inyong kasal? Sabi niya, alam mo yung alarmang yon sa sunog, ako may gawa noon. Ang unang dinampot nung aking boyfriend, yung laptop niya, saka yung kanyang mga kailangan sa kanyang gamit sa buhay. Kaya sabi niya, pwede ba, sabi ng babae na, will you marry me? Hallelujah. Nagulat naman yung lalaki, walang kibo. Walang kibo yung lalaki, tumalikod sa babae, pumunta sa kwarto yung lalaki. Ang akala ng babae, tinanggihan siya ng lalaki. So nalungkot siyempre siya, para siyang napahiya. Akala niya mahal siya ng lalaki, yung pala hindi. Nagpropose na pa naman siya. Umalis siya, na hindi alam ng lalaki kung saan pupunta. Pero ang pinunta ng babae ay doon sa kanilang pinagdaanan ng mga eksena doon sa biyahe nila. Sa isang tabi ng dagat. So sinundan nung lalaki. Nang magulat, anabutan ng lalaki, sabi niya, anong gagawin mo? Makatumingin niya sa bangin. Sabi ng babae, may iniisip ako. Sabi niya, anong sa tingin mo ang gagawin ng isang babaeng tinanggihan ng lalaki? Ang sabi ng lalaki, sino may sabing tinanggihan kita? Hindi ba niya tiniligdan mo ko? Sabi niya. Sabi niya, kaya ako tumalikod kasi kinuha ko yung aking hinandang engagement ring para sa iyo. Hallelujah. So ngayon, lumuhod ang lalaki sa harapan ng babae, nakaganyan ang kamay, at sabi niya, will you marry me? Ay, ito. Makinig kayo sa... Ang eksena ay wala na dun sa dalawa. Ang eksena ay nasa amin dalawa ng Sister Belen. Habang nanonood kami, tawa ng tawa si Sister Belen sapagkat yung mama sa kahirapan niya, alam mo siyempre engagement nakalagay yan sa isang box, di ba? Minsan mas mahal pa yung box kaysa doon sa ring, ay yung kanya walang box. Nasa kamay lang niya. Simple. At alam nyo, yung itsura ng ring, tanso. Kaya itong tawag si Sister Belen, sabi niya, iyan yung engage ring po sa akin, tanso. Purihan ang Panginoon, purihan na Diyos. Sabi niya, sabi ko sa kanya, ayan, sabi niya, akala mo, nakatago pa ngayon, nakatago. Maitim na niya, maitim na. Sabi ko sa kanya, talaga? Oo, hindi nga, pati yung masulat mo sa akin, nandiyan, nakatago. Sabi niya, Kako, nako, malaking halaga na ngayon yan. Kako, sabi niya, bakit? Subasta ko yung singsing ko. Ikaw talaga yan, puro subasta, sabi niya. Ang singsing ng tanso man,
walang kapantay ang halaga niyan. Bakit? Wala po doon sa bagay na iniregalo nyo, kundi nandoon sa puso ng nagregalo. Purihin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Susundan nyo na, because today, the world has become too materialistic. Lahat sinusukat na sa laki ng diamond, sinusukat na sa laki ng bahay, sinusukat na sa dami ng deposito sa bangko. Yung pala, kaunti lang naman laman. Okay, tahimik. Sinusukat na sa bagarang kotse. Kahit ribbon lang yan na binigay sa iyo ngayon. Pero galing sa kanyang puso, yan po ay tanda ng pag-ibig sa iyo. Purihin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, nako po kasi handa ko talaga barong. Wala akong handang suot na ganito. So, wala naghanda ng bulaklak. Sabi ko, doon sa stage, maghanap ka doon ng bulaklak. Magdampot ka doon. Para kako, malagay ko sa dibdib ko. Tapos dumating dalawa. Sabi sa akin ng bigay, pwede naman itong dalawa. Kako, dalawa na yan. Isa lang. Paano niya, Sister Bilin? Kako, tandaan mo, yung mag-asawa, hindi na dalawa. Isa na sila. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hindi ko alam, yung palang sing-sing ng regalo ko sa kanya, pinakatago-tago niya, kaya hindi ako makakalas. So, ang pag-ibig ay matyaga. Magandang loob. Hindi nananaghili. Hindi nagmamapuri. Hindi nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin. Hindi mapagtanim ng sama ng loob. Hindi nito kinatutuwang gawang masama. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, punong-puno ng pag-asa, at nagtityaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Kasundan niyo yan. So, ang tunay na pag-ibig ay hindi makasarili. Alam mo yung tama makasarili, problema kasi natin, kaya tayo madaling mag-away, madaling magkagalit, madaling maghiwalay, sapagkat ayaw masaktan yung sarili. Laging sarili. Ang tunay na pag-ibig ay ialay ang kanyang sarili sa kanyang minamahal. Laang ibigay ang lahat. Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Pag-away man sila, bago lumubog ang araw, bati na sila. Yung ngiti sa umaga, yung ngiti bago magtulog. Yan ang tunay na pag-ibig. Yung huwad na pag-ibig, pag nag-away, lingguhan, buwanan. Kung sino nagkasala, siya humingi ng tawad. Hindi, yung tunay na pag-ibig, kahit hindi ikaw ang nagkasala, ikaw pa ang nagpapatawad. Amen? Nasusunan niyo ba? Hindi magagalitin. Hindi lang nasagot sa cellphone, galit na. Nasaan ka? Bakit sarado yung cellphone mo? Saan ka pumasok? Marami na investigasyon. Makasarili yun. Aray ko. Aray ko. Ito, sabi sa Biblia hindi magaspang ang pag-uugali. Ang pag-ibig ay mapagbata. Punong-puno ng pag-asa. Amen ba? Nagtitiyaga hanggang wakas. Hindi umaalis ng gawain hanggat hindi pa nagtatapon ng ganun. Nagtitiyaga hanggang wakas. Iyan ang definition ng pag-ibig.
Kung mayroon kang ganyan, masasabi mong umiibig ka na nga. Sabi sa akin, Sister Belen, 25 years na niligawan ko yan eh. Ha? Sabi niya, ang tiyaga mo naman. Kaya kagabi, habi kami nanonood, sabi niya, hallelujah, sabi niya, mabuti nakatago ko yan. Ha? Sabi ko, mabuti naman kako tinago mo. Kaya pala kako hindi ako makawala. Pangalawa, alam niyo ba kung gaano kahalaga ang pag-ibig sa buhay ng tao? Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang pag-ibig sa buhay mo at sa buhay ng bawat tao? Kasi may nagsabi, puro ka pag-ibig, nagugutom na tayo. Anong pipiliin mo? Pag-ibig o hanap buhay? Paano kung wala ng hanap buhay? Nagugutom na. Amen. Sasabihin mo, nung may hanap buhay ka, mahal kita. Paano ngayon wala na? Ay, kalimutan mo na yun. Gaano kahalagang pag-ibig? Nakikinig ba kayo? Okay. The answer is, according to 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3, it says, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umalingangaw o pumpyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napapalipat ko ang mabundok, ngunit wala akong pag-ibig, ipamigay ko man ang aking mga ari-arian at ialay man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang may dudulot ito sa akin. See? Pwede palang ialay natin ang sarili natin sa isang tao na walang pag-ibig na kalapit. Diba? Pero baliwala lahat yun. Kung ako man ay makapagpahayag ng mga hiwaga ng Diyos, gumaling ang natakikinig sa bawat salitang bibitawan ko rito sa inyo, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, kung wala na akong pag-ibig sa inyo, hindi ko kayo paupuin. Amen ba? Hallelujah. Kayo naman, kung may pag-ibig kayo sa akin, ay maawa kayo sa akin dito. Paano yung gagawin yun? Makikinig kayo. Hindi na kayo magtatalo-talo dyan. Yan naman si Brother Mike. Ganito na naman yan. Alam niyo, sa totoo lang, yung sinasabi niyo, naririnig ko. Naririnig ng Panginoon yan. Alam niyo ba yun? Kasi, now, kung wala tayong pag-ibig sa isa't isa, araw ng Martes ngayon bakit tayo naririto? Dahil sa ano? Buhay. At wala kang dapat ibuhay. Kaya tayo nabubuhay dahil sa pag-ibig. Nang dahil sa pag-ibig, naguho ang Muntinlupa. Hallelujah. Nang dahil sa pag-ibig, lahat ay gagaling. Amen ba? Bato-bato sa langit, ang tatamaan nito sa akin, huwag magagalit. Alam sa totoo lang, isa sa mga sanhi na makaramdaman di gumagaling, pakiramdam na walang umiibig. Pakiramdam na walang nagmamahal. Bakit ganyan ang ating pakaramdam na walang nagmamahal sa atin? Sapagkat hindi pa tayo natututong magmahal. Kung tayo ay natututo ng magmahal, hindi tayo maghahanap na magmamahal sa atin. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi nananaghilig, kundi nagbibigay. Iniaalay ang kanyang sarili para sa kanyang pag-ibig.
sa kanyang iniibig. Amen ba? Hallelujah. Pangatlo, what do you think is the greatest gift you can give to your mother, father, wife, children, husband, etc.? Anong pinakamahalagang regalo ang maaari nating ibigay? Ha? Ang pinakamahalaga, pinakahigit sa lahat ng regalo na pwede nating ibigay. Ha? Kahit wala kang ibibili ng anumang regalo, kung may pag-ibig ka sa asawa mo, may pag-ibig ka sa nanay mo, may pag-ibig ka sa tatay mo, may pag-ibig ka sa anak mo, may pag-ibig ka kay Mariano. Tandaan nyo, yan ang pinakamahalagang regalong maibibigay natin sa taong minamahal natin. Amen? Pag-ibig. Pag-ibig. Hindi ba? Mahirap ba umibig? Ha? Sino nagsasabing madali lang umibig? Oh, wala na magtas eh. Sino nagsasabing mahirap umibig? Sabi ko na sa inyo kanina eh. Hindi pa tayo natututong umibig eh. Ha? Mahirap po talaga umibig. Lalo na kung ang iibigin natin, kaaway natin. Yung hindi ka ibig-ibig. Mahirap, di ba? Pero tandaan niyo ito, ayon sa nasusulat. Unang Korinto, Kabanatang 13, Talatang 13. Ang tatlong ito'y mananatili. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen ba? Okay. Unang Korinto, Kabanatang 13, Talatang 8 hanggang 10. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Walang katapusan. Amen ba? Kaya mahalaga po yung umibig. Kung wala ka pang iniibig, ha? Alay, maghanap ka na. Total, leap year na yun. Pag leap year, pwedeng umuna ang babae. Pwedeng manligaw ang babae. Pag may nakita kayo, sasabihin mo lang, Brad, binata ka pa ba? Pag sinabing, oo, binata pa ko, ako rin, dalaga pa. Diba, mahirap pa sabihin yun. Pwede naman yun eh. Sundin yan, maniwala kayo. Lahat na walang pag iniibig ngayon, ha? Ngayong araw, makasusumpong. Amen? Sinong gusto mag-asawa? Gusto mag-asawa? Ha? Pag ako nasa Hong Kong, pag tinong ko yun, lahat nakataas doon. Hallelujah. Eh, totoo lang. Ha? Sabi sa ating tinonghayan, mahirap po mag-asawa. Mahirap. Alam mo kung bakit? Kaya sa may kasabihan, ang pag-aasawa ay hindi gawang biro. Hindi tulad ng kanin na pag isinubo at napasok, may luluwa. Kaya pinag-iisipan yan. Pinag-iisipan yan pag-aasawa. At ipinapanalangin. Para ibigay sa atin ng Panginoon, yun talagang mamamahal natin. Amen? Fourth, alam niya na ba, sabi ko sa akin magtatanong, alam niya na ba kung ano ang katapusan sa katuparan sa kautusan ng Diyos? Ano ang katuparan ng 10 utos ng Diyos? Ha? Huwag kang papatay,
huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling, huwag kang magnanakaw, etc., etc. Ano ang katuparan niya? Ano? Ano ang katuparan niyan? Paano natin matutupad yan? May isang mayaman sa Biblia lumapit sa Panginoon isang araw. Sabi niya, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Tanong, sino gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan? So anong dapat yung gawin? Ha? Kaya ang tanong ng binata na mayaman, ano pong dapat kong gawin, mabuting guro? Sabi ng Panginoon, alam mo ang kautusan? Huwag kang magpatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mangalunya. Ang sabi ng binata, yan po, nasunod ko na po yan. Walang pagkabata. Sabi niya, sabi ni Jesus, kulang ka pa ng isang bagay. Ano yung kulang niya sa binatang yun? Ano? Pag-ibigay? Ang tamang sagot doon, kulang yung binata ng pagmamahal. Kulang sa pag-ibig. Bakit ko alam na kulang sa pag-ibig? Kuripot. Kuripot. Alam ng Diyos, kuripot. Kaya sabi ng Panginoon, umuwi ka muna. Pagbili mo ang ari-ari mo at mabigay ka sa mga dukha. Tapos bumalik ka sa akin. Sumunod ka, magkakaroon ka kayamanan sa langit, magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Ang katuparan ng kautusan ng Diyos ay ang pag-ibig na kagaya ng sa Diyos. Pag-ibig na kagaya ng sa Diyos. Romans chapter 13 verses 8 to 10 says, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another, for he who loves his fellow man has fulfilled the law. The commandments, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not covet, and whatever other commandment there may be are summed up in this one rule. Love your neighbor as yourself. Love does no harm to its neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. Narinig yan? Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kayong magngalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad naman ito ay nabubuo sa ganitong pangusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kaya ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. You see? Tatandaan nyo yung definition ng pag-ibig. Babalikan nyo lang yun para malaman nyo kung ikaw nga nakatutupad sa batas ng pag-ibig. Ang definition ng pag-ibig ay ano? Matyaga. Hindi na naghili. Hindi makasarili. Naghihintay hanggang makas. Punong-puno lagi ng pag-asa. At may tiwala sa kanyang iniibig. May tiwala. Kung iniibig mo, pagtiwalaan mo yan. Huwag ka nang tanong ng tanong kung saan galing. Huwag ka nang tanong-tanong kung saan pumupunta. Alam niyo kung bakit sa katatanong mo, nagkakasala ka. Bakit, brother, nagtatanong lang? Kasi kung may ginawa yun, hindi magtatapat sa'yo ng tama yung magsisinungaling yun. Di, nagkasala ka. Bakit? Kung di ka nagtanong, hindi magsisinungaling. Narinig yun? Kung di ka nagtanong, siya magsisinungaling. Sa katatanong mo, magsisinungaling, nagkasala siya dahil sa'yo. Kaya doble yung parusa mo, sabi sa Biblia. Yung pinagmula ng kasalanan, doble ang parusa. Kaya, don't ask me why. Ba? Nakikinig ba kayo? Okay.
Now, ito na. Number 5. How do you express or make your love known to the person you love? Or, how do you prove you truly love that person? Paano mo papatutunayan o mapapaabot, mapapadama, mapaparamdam, maipapaalam yung pag-ibig mo sa isang taong minamahal mo? Susulatan mo? Sasabihin mo, will you marry me? Paano mo mapapaabot? How would you express your love? Hello? Hallelujah. Baka makalimutan. Happy Valentine nga pala sa inyo. Kaya ako happy. Sa totoo lang pa ako, parang kinikiliti dito, may nangyayari sa inyo. Oh? Hallelujah. So, how? Paano mo may paabot? Paano mo may papaalam? Paano mo may papadama ang pag-ibig mo? Sasabihin mo, umaga tanghali ako na I love you, I love you, I love you, I love you. Ha? Ano? Hallelujah. Naghuhula-hula tayo kasi. Okay. John chapter 3, verse 16. Ano nasusulat doon? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanong, paano ipinadama at ipinaabot ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin? Ha? Ibinigay ang kanyang sarili. Ibinigay ang kanyang sarili. Amen? May papaabot, may papadala. Natuto pag nakikita kong itsura mo tingin sa akin. Natutunaw ako sa tablado. May papaabot mo ang pag-ibig mo sa isang tao sa pamagitan ng pag-aalay ng sarili. Amen? Pag-aalay ng sarili. Yan ang ginawa ng Diyos sa atin eh. Dahil sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang nag-iisa kaysa isang anak na napakahalaga. Ibig sabihin, ang ibinibigay sa pag-ibig sa kanyang minamahal ay yung mahalaga sa kanya. Lahat ay aking ibibigay.
Sabi sa Biblia, God is love. Therefore, love is God. So kung tayo ay totoong nagmamahal, sumasa atin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Sapagkat ang maaari lang talagang magmahal ng tudo-tudo ay ang Diyos. So maliban na tanggapin natin sa buhay natin ang Diyos, si Kristo Jesus, bilang ating Diyos, Panginoon tagapagligtas, hindi tayo matututong magmahal ng tunay. Pagmamahal na napagpapasensyahan ang lahat na kapintasan na ginagawa ng ating minamahal. Napagtityagaan natin siya hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Amen? Alam niyo ba, ng ating Diyos, araw-araw, nagtityaga para sa atin. At umaasang tulad ng alibugang anak, tayo ay babalik sa Kanya. Lalapit sa Kanya. Ang ating Diyos ay hindi po nawawala ng pag-asa sa sino mang lumalayo sa Kanya, sa sino mang tumatalikod sa pag-ibig. Kapag tinalikuran mo ang iyong minahal at sinumpaan sa harapan ng altar, ang tinatalikdan mo ay ang hindi ang taong yun, kundi ang Diyos. Iyan ang muntik malaking kasalanang nagawa ni Sister Belen dahil sa gawain ito. On the first 3 years, ang sabi niya sa akin, kung mayroon man na muo sa puso kong katiting na pag-ibig, brother mine, wala na yun. Namatay na yun. Hindi ko kumikibo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat alam kong ang binhi ng pag-ibig hindi namamatay. Bakit? May isang kwento. Isang kwento. Walang tinanong sa asawa niya kung siya ay mahal. Hanggang sa inabot na sila ng 30 taon. Yung pa ng tanong, mahal mo ba ako? Sabi ng asawa niya, 4 ng anak natin, nagtatanong ka pa? Nung magkaapo ng 10, nagtanong, 10 ng apo natin, mahal mo ba ako? Sabi ng babae, talaga ikaw naman. 10 ng anak natin, ang apo natin, nagtatanong ka pa kung mahal mo ako? Pero hindi sinasabing, I love you. No. Pero alam kong mahal niya ako. Bakit? Nagtityaga siya sa akin. Hanggang ngayon. Nasa kamay niyo. Kaya pag narinig niyo ang sinabi sa inyong, pinagtityaga na kita, aawayin mo pa ako, matuwa ka na. Bakit? Yun ang palatandaan ng tunay na pag-ibig, nagtityaga sa kanyang iniibig. Amen ba? Hallelujah. Ito ang tunay na araw ng pag-ibig. Amen ba? Tatanong kayo ulit, Sky. Tatanong ko na kayo ulit. Ngayon, tumitibok na ang pag-ibig sa puso nyo. Tumitibok na ba ang pag-ibig sa puso nyo? Sino nagsasabi, tumitibok na ang pag-ibig sa puso niya? Nasa kamay nyo. Yung lahat na nagtaas ng kamay, nagsasabi ng totoo. At yung lahat na nagsasabi ng totoo ngayon, ito ang tandaan nyo. Yung sinasabi nyo mahirap magkatawad, ngayon magagawa nyo na. Nahirapan lang tayo magpatawad sapagkat di naman tayo nagmamahal talaga. Yan totoo. Diba? Pero kapag pinagtsagaan mo na ang isang tao, kahit hindi mo mahal yan sa simula, ang totoo niyan, ayaw mo lang aminin.
na ikaw ay nagmamahal na. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, paano ba pinadama ng Panginoon ang kanyang pagmamahal? Sabi sa John chapter 13 verse 1, it was just before the Passover feast, Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. Bisperas na ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. This was before the Last Supper. Sabi sa Biblia, he showed the full extent, yung hangganan ng kanyang pag-ibig. Yung punot dulo ng kanyang pag-ibig. Ipinakita ni Kristo sa kanyang minamahal sa anong paraan. Paano niyo may pakikita ang kabuhanan yung pag-ibig sa inyong iniibig? Paano? Ano ang ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad? Naghugas ng paa. Hindi ko sinasabi hugasan yung paa, yung minamahal nyo. Anong ipinakikita niya doon? Paglilingkod. Paglilingkod. Yung totoong nagmamahal, pinaglilingkuran niya yung kanyang minamahal. Swelduhan man sa hindi. Mapuri man sa hindi. Pinaglilingkuran niya yung kanyang minamahal. Nasundan niyo ba? Kung di mo mahal yun, walang na trabaho. Bubula-balakbol na, pakainin mo pa. Ipagluluto mo pa ng hapunan. Lasinggo na nga. Buhusan mainit tubig yan. Kaya kung kayo mga lasinggo, mga tamad, pinagluluto pa ng misis nyo, kahit napadamog yan, tandaan nyo, mahal, ginagawa nila sapagkat mahal na mahal kayo nila. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen? Pero pag sinarinig mo sa misis mo, ang ganito, nagtanong ka, may luto ba dyan? Pag sinabi mo ng misis mo, magluto ka na sarili mo. Hallelujah. Pumunta ka na sa santuaryo. Magdasal ka na doon. Baka nauubos ng pasensya ng misis mong yan. Amen? Bakit? Nauubos din ba ang pasensya? Sino nagsasabing nauubos ang pasensya? Sino maubusan ng pasensya? Yan ang walang pag-ibig. Kasasabi lang natin kanina ng pag-ibig, papasensya. Love is patient. Amen? Napagpapasensya lang, pakinlasinggo, pakintamad. Ipinagdarasal na yan, matudas na. Yung kanyang pagkatamad, ano? Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ito, pang-anim na tanong. You know love has an enemy. Then you know that love has an enemy. Alam niyo ba na ang pagmamahal ay mayroong kaaway? This enemy is the killer of love. Ano? Ano ang kaaway ng pag-ibig? O dyan sa choir, anong kaaway ng pag-ibig? Pride. Pride daw, pride. Pride, second daw, pride. Kung sinong gusto malaman kung ano ang may kaaway ang pag-ibig. Ano?
Bakit? Pag hindi kilalang kaaway na ito, lalagutin kayo nito. Proverbs chapter 10 verse 12 says, hatred stirs up dissension, but love covers over all wrongs. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kaputan, ngunit ang pag-ibig nagpapaumanhin sa lahat ng kasalanan. Now, in Genesis chapter 27, verse 41 says, Esau held a grudge against Jacob because of the blessing his father had given him. He said to himself, the days of mourning for my father are near, then I will kill my brother Jacob. Namuhi si Esau kay Jacob pagkat ito ang binasbasan ng kanyang ama. Kaya't ganito ang binuo niya sa kanyang isipan. Pagkamatay ng aking ama, at ito'y hindi na magtatagal, papatayin ko ang aking kapatid na si Jacob. Anong kaaway ng pag-ibig? Hate. Pag sinabi mong, I hate you. Pag sinabi mo, madalas mo na sinasabi, I hate you. Ano sa tingin niyo pupuntahan yan? Mamamatay yung pag-ibig. Maghahari yung puot. At iyan ang kalagayan ng maraming tao ngayon. Patay na ang pag-ibig sa kapwa. Patay na ang pag-ibig sa nanay at tatay sapagkat sa'y pinabayaan mo lang pagkabata kahit di mabuhay sa kanyang puso ang pag-ibig. See, yung isa lang tanong sa atin. Alam niyo, sa tanungan porsyon, natutuwa ko kung anong mensahe may magtatanong ayon sa mensahe. Okay. Because of hate, pinabayaan ako ng nanay tatay ko na ako'y maliit pa. The solution to that is do away with hatred. Let love cover all wrongs. Natatakpan ng pag-ibig ang lahat ng kamalian. Natatakpan ng pag-ibig ang lahat ng kakulangan. Natatakpan ng pag-ibig ang lahat ng kasalanan. Na dahil sa pag-ibig, kasalanan mo, kasalanan ko, binura ni Kristo. Kung hindi ka mahal ng Diyos, kung hindi ako mahal ng Diyos, nasa impyerno tayong lahat. Amen? Pero ito ang totoo. Tayong lahat mahal ng Diyos. At walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo sa atin, maging kamatayan, maging ano paman, hindi tayo maaaring ihiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Sa pag-ibig ni Kristo, sino makapag-iwalay sa akin? Sa pag-ibig ng Diyos, paghihirap man, at kahit na ang kamatayan, walang makapag-iwalay sa atin. Sa pag-ibig ng Diyos, sino makapag-iwalay sa atin?
Jesus. May the blood of Jesus Christ set you free. Most precious blood of Jesus. Set you free. Lord, set you free. Set you free. Let my heart be Should pray to be healed right now is the enemy of love, which is hatred. But sabi sa Biblia, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, subalit napupuot sa kanyang kapwa ay nagsisinungaling. Now, sino ka man, saan ka man ang galing, ano man ang iyong paniniwala sa buhay, bago nakarating sa sandaling ito, kung ikaw may suliraning malaki sa buhay na hindi nabibigyan ng lunas, ang ugat po niyan ay, at ang hadlang niyan ay sama ng loob. Hatred. Puot sa ating kapwa o sa ating sarili. This is what I would like to pray for everybody right now. Pakilagay ang inyong kamay sa tapat ng inyong dibdib and just bow down your heads. For as the Spirit leads me, every time I step on the stage, I have prayed, saying, Lord, make me your vessel of clay. Deliver me from all kinds of anger and hatred against myself and against others. Palayain niyo po ako sa mga sandaling ito sa kapangyarihan ng sama ng loob, galit, puot sa kapwa at sa aking sarili. Hayaan niyo pong ang pag-ibig na walang sukat ang siyang maghari sa akin ngayon. Panginoong Hesus, sa mga sandaling ito, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap ko ang mabuting balita na naghahatid ng pag-ibig. Pag-ibig na nagpapagaling. Pag-ibig na nagpapalaya. Pag-ibig na nagbabago ng buhay. Pag-ibig na nakasusunod sa lahat ng inyong kautusan. Panginoong Hesus, kaya ako naririto dahil naghahanap ako ng pag-ibig. Ngayon, nasumpungan ko na ang pag-ibig na ito sa inyong salita. Kaya pala, tinatawag ito na mabuting balita sapagkat ang lahat na nakikinig nito, nananalig, nanampalataya sa lahat ng inyong wenika ay nakalalaya, gumagaling sa lahat ng karamdaman sa kanyang buhay. Hesus, tunay po na sa inyong pangalan at pag-ibig ngayon, ang galit, puot, hinanakit sa aking puso, wala na. Wala na. Wala na. Amen? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Now, when you go home tonight, pagdating nyo sa bahay, list down all the names of the persons na kung saan kayo nagtanim ng sama ng loob at galit mulang pagkabata. Then burn them. Pagkatapos na inyong mailista ang mga pangalan nila, sunugin nyo, at sabihin nyo sa Panginoon kung paanong nasunog ang papel na ito
lahat ng sama ng loob sa puso ko nawala na rin. Malaya ka na. Amen? Declare yourself free. The love of God is for free. And this is the message that I've been waiting for. I said, God, at the right moment, you shall touch those people. You shall deliver them. You shall help them. And the Spirit of the Lord says, yes, they are healed. Ang sabi ng Espiritu ng Panginoon, kayong lahat ay pinagaling na. Kayong lahat ay pinalaya na. Buhay kayong malaya. Taglay ang pag-ibig ng Diyos na nagpapalaya. Amen. And finally,